Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Teka lang po, loading. Mabagal yung internet. Ito na, opening. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jackie. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil gusto ko pong ilabas ang bigat sa dibdib ko na matagal ko nang kinikimkim. Hanggang ngayon po kasi hindi ko po alam kung tama bang masaktan ako sa ginawa ng asawa ko. Kung ano po yun, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Ganito po kasi. Isang dekada na po kaming naghihintay na bibiyayaan ng anak ng asawa ko kaya nang mabuntis po ako early this year, wala po kaming pagsidlan ng tuwa. Kaso lang nasa first trimester pa lang po ako nang makaranas ako ng matinding pagdudugo. Dali-dali po akong isinugod sa ospital. Nagdasal po kami ng walang humpay habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri. Pilit po kaming kumakapit sa pag-asang baka may magawa pa ang mga doktor. Pero matapos ang ilang oras ng paghihintay, sinabi nilang wala na ang baby namin. Habang nakahiga ako sa hospital bed, mahina, pagod, at tuloy-tuloy pa rin ang pagdurugo, umasa ako na makakapitan ko ang asawa ko. Akala ko hahawakan niya ang kamay ko habang pareho naming pinagluluksaan ang pagkawala ng anak naming 10 taon naming hinintay. Pero hindi pa ako nakakabangon sa pagkakaratay, sinabi ng asawa ko na kailangan niyang umalis. Namatay daw kasi ang ex-girlfriend niya at kailangan niyang puntahan. Kaya nga. Nang sabihin kong kailangan ko siya sa tabi ko, ang sagot niya, buhay pa naman daw ako at magkikita pa naman kami pagbalik niya. Hindi ko tuloy alam kung alin na mas masakit. Yun bang pagkawala ng baby namin o yung maramdaman kong hindi ako ang pinili ng asawa ko sa panahong pinakakailangan ko siya. Pagbalik niya kinagabihan, umiiyak ko siyang tinanong kung bakit naman sa lahat ng pagkakataon, inabondo na niya ako sa mismong oras na higit ko siyang kailangan. Kailangan din daw kasi niya magluksa at magpaalam sa isang taong minsang naging malaking bahagi ng buhay niya. Sa gitna ng aming mainit na diskusyon, sinabi niyang kung naging mas maingat lang daw siguro ako, baka hindi nawala yung baby namin. Ang sakit kasi sinisisi niya ako sa nangyari. Hindi ko inakalang makakarinig ako ng ganitong akusasyon mula sa taong inaasahan kong magpapagaan ng bigat na dinadala ko. Tambalang kumikinang ilang buwan na po ang nakakaraan pero hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung kaya ko pa bang mag-move on sa nangyari. Hindi po kasi mawala-wala ang sama ng loob ko sa asawa ko. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, masasaktan din ba kayo? Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jackie.
Hi, Jackie. Hi, Jackie. Well, una sa lahat, we are sorry to hear about the news about the baby. Walang words ang pwede makapagpakalma sa'yo for whatever reason. So, hindi na lang din ako din mag-attempt. Kasi baka mamaya magsabi pa akong okay lang yan. Hindi naman talaga okay, Oo. 'di ba? It's not easy. I've been there in that situation kung saan naghihintay ka. And for every negative pregnancy test, isa siyang napakalaking frustration. And on your part, naitawid na sana, 'di ba? Lumagpas, pinasa na ang pregnancy test sa wakas, 'di ba? Pero hindi rin naitawid hanggang sa susunod na part of the pregnancy. So no actual words can make you feel better. So we're sorry that you have to go through that. Ako And- naman masasabi ko, Jackie, I definitely how you feel. Not exactly, but alam ko yung pinagdadaanan mo kasi napagdaanan namin ng asawa ko yan. Not once, but twice. Oo, Dalawang correct, beses. Correct. Kaya Correct. alam ko yung bilang isang babae yung pinagdadaanan mo. Nakita ko sa misis ko yan eh. Correct. Hindi Oo. siya Na madali. Hindi talaga Hindi siya siya madali. madali. And it will take time. Ang problema pa ni Jackie, ang mas lalo nakadagdag sa kanyang damdamin is bukod sa nawala ng baby, yung wala yung kanyang asawa sa kanyang tabi at the time that she needed him most, tapos meron pang pagsisisi na naganap, di ba? Ganito kasi yan na galing sa perspective na pumasok po sa ganyang sitwasyon. Depende kasi sa lalaki. Like ako siguro, dahil ako lang yung tipong mas ko yung asawa ko. May mga lalaki kasi talaga na there are after na magkaroon talaga ng sibling kasi yun yung nila eh. Yun yung parang bragging rights nila Na magkaroon ng anak. magkaroon ng anak. So, possibly, baka, again, yung response sa utak, tumakas, flight mode, ang nangyari kasi disappointed. Kung disappointed ka, baka mas disappointed siya. Pero, it's unfair for you kasi ikaw yung may tangan-tangan ng Oo. bata na yun eh. And Totoo. that's being selfish doon sa husband mo. Anong gusto mong gawin namin sa asawa mo? Siraan na, yurakan ng pagkatao, balatan ng buhay, Oo. pindutin at saniin ang Oo. singit. Anong gusto mong gawin? Kasi, really, truly, sasabi ni Diego, very selfish siya sa kanyang mga pagrarason. Pero playing devil's advocate, maaaring, sabi nga ni Jex kanina, iba-iba kasi talaga tayo ng reaction pagdating sa mga problema. There are some people na kaya nilang harapin head-on. Yes. Harapin ko to, matapang ako. May mga iba na katulad ng ginawa ng asawa mo, hindi niya kaya. Oo. Ang nagkataon lang kasi na nagpalala ng sitwasyon, Yung- umalis siya papunta dun sa ex. ex, 'Di ba? oo. Yun talaga yun eh. Oo. Tsaka baka yung minsan kasi yung mga lalaki, may mga wrong choice of words, Oo. 'di ba? I mean, hindi lahat ay articulate eh. Oo. Ano ibig sabihin ng articulate? Hindi lahat ng tao tama yung mga wordings na I-express, ginagamit. oo, Correct. yung sarili nila. Merong mga iba na hindi talaga nila, they mean well, kaya lang nung itinawid hindi maganda, Oo. 'di ba? Parang yung isa kong kaibigan na binibigyan niya ng regalo yung kapatid niya na pampakinis. Ang every intention niya talaga sa utak niya ay kuminis yung kanyang, hindi niya naman sinasabing hindi makinis yung kapatid Oo. niya, parang gusto niyang gumanda lang. Oo. Gumanda lalo, parang Oo. ganon. Pero ang pagkakatawid niya nung sinabi niya is para gumanda ka naman, 'di ba? Pero ang sinabi niya, ito regalo ko sa'yo, para gumanda ka naman. Pero ang intention niya talaga sa utak niya, parang para lalong ma-enhance yung beauty Oo. or kahit na matanda ka na, 'di ba? Manatiling maganda. Yun yung nasa utak. Nung naitawid, hindi naitawid ng Iba yung tama. lumabas. Ganon. In all fairness, baka lang, playing Oo. devil's advocate, baka lang, ganon si Mister na Oo. hindi siya parehas mo kasi iba-iba talaga tayo, hindi siya parehas mo ng pagharap ng problema, so kinailangan niyang umalis, tapos nagkataon na yung ex-girlfriend niya yung naging easy Oo. easy way or something, tapos
hindi niya naman dapat naitawid yung mga naitawid niya na mga salita. I mean, ikaw yung mas makakakilala sa kanya eh. Oo. Wala lang. Siguro definitely at this point, very hormonal ka. Oo. At this point, mataas ang emosyon ninyo talaga parehas. Nakakainis at nakakayamot kung titingnan kung ayoko mag-play ng devil's advocate, gusto kitang kampihan. Nakakabwisit talaga yung jowa mo, nakakainis. Oo. Pero may it not be the end of the relationship. Yan naman ang goal natin dito, Jackie. Hindi para sirain yung relasyon nyo. Kung bigyan natin ng rationale kung bakit siya ganon? Bakit siya ganon? Kasi ito, tingnan mo isang POV, hindi sa kinakampihan ko. Ito lang mga possibility. POV ng isang lalaki. Posible, nagyabang na si kuya. Yan, doon sa mga tropa. pwede. Pare, buntis na yung misis ko. Correct. Sa wakas, magkakaanak 10 na rin years din ako. Hindi biro ang 10 years na paghintay. So, di ba, si Nicole, naranasan niya rin yung ano na? May laman na ba yan? Yung mga ganyan. Hindi yan madaling harapin Lalo na sa mga kalalakihan, syempre yung machismo spirit. Correct. So, nung nangyari, parang biglang, kasi hindi siya normal na ginagawa yung iiwan mo yung asawa mo eh. Baka siguro matindi din yung epekto sa kanya, pero hindi pa rin din tama yung ginawa niya. Naiwan ka. Mali pa rin yun. Oo, mali pa rin din yun. Hindi namin justify at hindi namin ini-invalidate yung nararamdaman mo kasi valid yung feelings mo. Sabi nga namin, kung ayaw namin kampiyan yung asawa mo at ikaw kakampiyan, nakakabwisit talaga siya. Kaya lang, dun lang sa part na just maybe we really have different ways of approaching things, 'di ba? Yung coping mechanism Correct, magkakaiba. iba-iba eh, 'di ba? Kaya nga in the same way, 'di ba, as a Gallup certified strengths coach, lagi ko po tong sinasabi, iba-iba po tayo ng naturaling response natin sa mga bagay-bagay kasi iba-iba tayo ng strength. Yes. So merong mga iba na very strong sila sa pagharap sa mga ganyang klase mga problema kasi yun yung strength nila. May mga iba hindi natural sa kanila yung haharapin eh. Kailangan muna nila ng escape bago nila maharap. May mga ganon. Ayan. So hindi ito, may it not be the end of the relationship. Ang maganda dito, at least in-express mo. Siguro ang dapat pang lalo mong i-express sa kanya is nasaktan ka din dun sa mga pagrarason niya. Gusto mo siyang intindihin. Correct. Ayaw mo na maging itong dahilan ng mitsa ng inyong relationship, yung mga ganyan. At ayaw mo na maulit. Oo. Tsaka ang tandaan mo dito, Jackie, pareho kayong nawalan. Pareho Totoo. kayong Siya nawalan. din. Nawalan din siya eh. Correct. So siguro, baka siya yung tipo ng lalaki na kailangan niya rin din ng i-comfort kasi ang bigat din ng pakiramdam siguro sa kanya kasi nga 10 years, imaginein mo na inaantay, siguro niyabang niya na nung nabuntis ka. Correct. At alam niya na ikaw hindi ka rin makakapag-comfort sa kanya kasi Ikaw din mismo need mo yung rin din ng nasa... comfort. So baka ganon. baka hinanap niya sa iba na Oo. merong makinig sa kanya, merong sabi siya, okay lang yan pare. Mga ganyan. Baka Ayan. lang. Hindi namin alam eh. Ganon, no? Pero again, ang isa sa malinaw, lay down natin yung facts. Pareho kayong nawalan, pareho kayong nasaktan. True. So pag nasasaktan kasi yung tao, yung utak naghahanap ng masisisi. Totoo. Lagi Ganun naman yun ganun eh. pagtalo. Oo. Pag natalo tayo sa kahit anong bagay. Eto na lang, yung sa atin na lang. 'di ba? Oo. Naghahanap tayo ng sisisihin eh. Oo. Mali kasi yung ganon, kulang kasi yung ganyan, 'di ba? 'Di ba may mga ganon eh. Natural na defense mechanism talaga yan. siya. So baka nandun yung asawa mo. Oo. Kaya lang, sa totoo lang, hindi mo naman din siya pwedeng i-baby. Oo. Dapat at this point, ikaw nga yung binibaby. I-call out pa rin din yung mali na dapat correct. pag-usapan yun. Ito naman kasi yung nagpapatibay sa mag-asawa eh. Yung mga ganitong hindi pagkakaunawaan, Yan. nadidiscuss Actually, ninyo. ang conflict po is healthy. Tandaan po natin yan. Mas nakakatakot nga kapag ang isang relationship ay walang conflict. Ayan, makinig kayo Diba? kay Coach. Oo. Conflicts are always healthy. Yan. Lagi pong healthy yan. So itong conflict na meron kayo, in a way it's healthy. 'Di ba? Basta I'm sure you will power through it. Yan. Malalagpas ang sarap sa pakiramdam na pagkatapos nito malalagpasan nyo pa rin ito together. Ano yan eh, you've been through so much already sa ilang taon ninyo together. Kaya nyo pa rin tong harapin. Alam nyo, sa aming mga lalaki, tingnan lang kami matatapang, matitigas, pero sa to, kami po ang malalambot. Totoo yan. Pinapakita lang, parang tinatakpan lang ng namin yung... Na mga physique, di ba? Oo, na mga tattoo ni Diego Bandido. Yan. Pero deep inside, Malambot talaga. Mas mahina po kami. Kaya definitely yung asawa mo, mas malambot yun sa'yo. Kaya tumakas eh. Alam mo yung nag-flight mode yung utak niya. Correct. Yun yung ako yun yung naisip ko eh. Natandaan ko tuloy yung moment na
Sinabi rin yan sa akin na asawa ko na between the two of us, ako yung mas matapang at saka ako yung mas malakas. Sinabi niya yan sa akin nung time na nung nasa ICU yung daughter ko, si Princess. Nung pinatanong ng doktor, sino po yung pupunta at sasama? Or sino po yung kasi kailangan po namin siyang i-prep kung sino sa amin mag-asawa para hindi kayo magulat na ito na yung kondisyon ng anak ninyo. Kumbaga parang iba kasi yung kondisyon ni Princess sa ICU, kakaiba talaga. Yung bang madudurog yung puso mo eh. And yung aking asawa, without batting an eyelash, walang isip-isip, ikaw na. Kasi, alam niyang hindi niya kakayanin. Tama. 'Di ba? Oo. So, yung mga gantong usapan, ituloy natin Tama. sa podcast. Yan. Abangan!